Ito na ang pinakahihintay mo. Matagal mo nang pinangarap maranasan mag-skydive. At ito na yun. Ilang segundo na lang, tatalon ka na mula sa isang eroplano na may 14,000 feet na altitude. 3, 2, 1, go! Woohoo! Ang sarap sa pakiramdam! Maya-maya ay binuksan at kinapa mo na ang parachute mo. Pero bigla ka na lang nagulat. Tinignan mo ang iyong katawan at doon mo napagtanto, hindi ka pala nakapagsuot ng parachute. Ngayon ay nahuhulog ka na mula sa kalagitnaan ng ere. Anong gagawin mo? Sa videong ito, pag-uusapan natin kung paano ka makakasurvive pag nahulog ka sa eroplano nang walang parachute. Unang-una, kailangan mong mag-relax. Huwag ka magpanik. Normal lang sa posisyon mo ngayon na matakot, pero kailangan mong ikalma ang sarili mo. Dahil kung magpapanik ka, posible kang mag-hyperventilate. At kung mangyayari yan, hindi ka pa naglalanding ay sigurado na ang katapusan mo. Bagalan mo ang iyong paghinga, isang malalim na inhale sa iyong ilong at exhale sa iyong bibig. Magpasalamat ka na lang at hindi ka nahulog mula sa isang commercial plane na walang parachute. Di hamak na mas mataas ang kahuhulugan mo, nasa 33 to 43,000 feet. May posibilidad ka pang mamatay sa thermal shock dahil sa ginaw sa itaas na aabot sa negative 54 degrees Celsius. Kung hindi man, pwede ka pa ring himatayin sa hypoxia sa unang milya ng iyong pagkahulog. Huwag ka mag-alala, magigising ka pa naman kung ganoon. Okay, kalmado ka na. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay humanap ng paraan upang mas bumagal ang pagbagsak mo. Paano? Una, may dalawang termino kang dapat malaman. Ang drag at terminal velocity. Habang nahuhulog ka, may nababangga ka na atmospheric molecules sa ere na siyang nagpapabagal sa iyong pagbagsak. Sa madaling salita, gumagawa ito ng air resistance at tinatawag itong drag. Habang mas bumibilis ang iyong pagkahulog, mas lumalaki din ang drag na nagagawa mo sa ere. At di magtatagal, ay babagal din ito. Dito ka na aabot sa iyong terminal velocity. Ang ibig sabihin nito ay magiging stable na ang bilis ng iyong pagbagsak at hindi na ito mas bibilis pa. Maraming factors ang terminal velocity. Ang timbang mo, ang taas mo at syempre, ang posisyon ng katawan mo. Importante ang posisyon ng katawan sa mangyayari sa iyo. Kailangan mong ispread ang iyong katawan na tila nagkorteng X ito. Dapat ay flat ang iyong katawan. Kailangan mong humiga kung saan ang iyong ulo at dibdib ay nakaharap sa lupa. Kailangan mong itaas ang iyong mga braso. Dapat ay lalagpas ito sa iyong ulo. Pagkatapos nito, kailangan mong igalaw ang iyong ulo pataas. Tinatawag itong box position at kaya nitong mapabagal ang bilis ng pagbagsak mo ng 10 hanggang 15%. Makakatulong din ang suot mo. Kung mas maluwag ang suot mo, mas mabagal ang bilis ng iyong pagkahulog. Ito ang rason kung bakit isang karaniwang costume ng skydivers ay baggy suits. Ayon sa datos, imbes na 125 miles per hour ang bilis mo, pwede itong pababain ng mga baggy sa 100 hanggang 110 miles per hour. Kung may suot kang ordinaryong pantalon at sweatshirt, tutulong din ito na mapabagal ang iyong pagbagsak ng 10%. Kung akala mo mas mapapabilis ang pagbagsak mo kung nakastrap ka sa isang upuan ng eroplano at mas delikado ito, diyan ka nagkakamali. Noong 1971, nadisgrasya ang sinasakyang eroplano ng 17-year-old na si Julianne Koepke. Nagkahiwa-hiwalay ang mga parte ng eroplano at nahulog siya mula sa 21,000 feet na altitude habang nakastrap sa kanyang upuan. Nakasurvive si Julianne sa crash at maliliit lang ang injuries na kanyang natamo. Nagkaroon siya ng broken collarbone, sprained knee at ilang sugat sa kanyang balikat at binti. Isa sa pinaka-importanting bagay na dapat mong gawin upang makasurvive ay ang paghahanap ng tamang landing spot. Ang pangunahing layunin mo sa paghahanap ng landing area ay isang lugar kung saan mapapabagal ang deceleration mo. Sa taas ng pinagbagsakan mo, kung maglalanding ka sa isang matigas na lupa, masyadong magiging mabilis ang deceleration mo. Mula sa 125 miles per hour, magiging zero ito sa loob lamang ng kalahating segundo. Siguradong mamamatay ka dito. Ayon sa isang professor sa Sweden, upang makasurvive ang isang skydiver na walang parachute,
kailangan mong mag-landing sa isang surface na may half-meter na flexibility upang hindi ka magtamo ng injuries na pwedeng pumatay sa'yo. Ito ang rason kung bakit nakasurvive ang World War II airman na si Alan Eugene Maggi. Tumalon siya mula sa 22,000 feet na altitude